Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa prayer. Pinag-aralan natin nung isang linggo, what is prayer? Ngayon naman ay pag-aralan natin, why should I pray? Bakit ako kailangan manalangin? Ito muna ang talakayan natin, letter A. We are commanded to pray. Yan. Inutos ng Panginoon na tayo ay manalangin. Tingnan natin sa Lucas chapter 18 verse 1. Men ought to blank to pray. Basahin natin ang Luke chapter 18 verse 1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Yan. Nagbigay pa dito ng ilustrasyon ng Panginoong Kristo ng isang judge na merong humihingi ng tulong sa kanya na antagal bago magbigay ito ng tulong. Pero nanatili yung humihingi ng tulong hanggang siya ay tinulungan. Ibig sabihin, utos talaga ng Panginoon na tayo hindi titigil sa pananalangin. Kahit pamatagal yung answer ng Panginoon ay i-continue natin na yun yung ating ipinapanalangin. Para saan yun? Para sa kaluwalhatian syempre ng Panginoon. Kikita natin na men ought, ang sagot dito sa blank, men ought blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayan, 6. Tingnan natin dito sa yung ating binasang talata. Ano ang sagot dyan? And speak a parable unto them, and that men ought always to pray and not to faint. Yan. Ibig sabihin, hindi mapapagod. Yung sagot dito ay ought to pray. Ayan. Men ought to pray. Always ought to pray. Always. Yan. Ought always to pray. Yan. Luke chapter 18 verse 1, men ought always to pray. Yan ang sagot natin sa number 1. Colossians chapter 4 verse 2. Tingnan natin sa in prayer. Colossians chapter 4 verse 2. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Ibig sabihin ng sagot dito ay continue. Continue. Yan. Continue in prayer. Colossians chapter 4 verse 2. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without blank. Basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without blank. Ceasing. Ibig sabihin, hindi humihinto o nagpapatuloy. Sa iyong buhay, lagi kang nagpapatuloy sa pananalangin araw-araw. Yan ang pray without ceasing. Yung panghuli natin, Mateo chapter 7 verse 7. Ano ang ibig sabihin? We are commanded to pray. Ano ang ibig sabihin naman dyan ng prayer sa Mateo chapter 7 verse 7? Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you. Ibig sabihin ng prayer dyan sa Mateo chapter 7 verse 7 ay ask. Tayo ay humingi sa Panginoon. Ibig sabihin, ang ating pananalangin na itinutos ng Panginoon ay talagang isang normal na gawain niya ng isang mananampalataya na humihingi sa Diyos. Nagpapatuloy sa pananalangin at hindi
humihinto araw-araw at kahit hindi sinasagot ang kanyang panalangin pa, hindi niya siya magsasabi na ayoko na ipag-pray to kasi hindi naman sinasagot. Yan. Ganyan ang pananalangin. Ang pag-usap-usapan nyo dyan, ano ba ang mga panalangin nyo na hindi pa sinasagot ng Diyos? Ano ang kalimitan na pinapanalangin nyo sa araw-araw? Ano ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka nakakapanalangin? Yan ang inyong pag-usap-usapan. Yan ang muna ang ating pag-aaralan. Next week, ay baka nandyan ako. Magandang araw sa inyo. God bless.